Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Habang unti-unting nabibigo ang kanyang mga plano, lalo namang lumalala ang galit ni Angel kay Vanessa. Dahil muli na namang siyang nalusutan ng kanyang kalaban. Siya ng panibagong paraan upang mailapit si Vanessa sa kanya. Nagbayad siya ng isang babae upang magpanggap na siya ang tunay na Angel sanggalang. Nang makarating kay Vanessa ang mensahe, nagulat naman siya at hindi siya agad nagpasilaw sa sinasabing katotohanan. Alam niyang kayang gumawa ni Angel ng kahit anong panlilinlang para lamang makuha ang gusto nito. Dahil dito nagpasya si Vanessa na maging maingat. Nakipag-ugnayan siya kay Marco at ang mga otoridad upang paghahandaan ang anumang posibleng mangyari. Nang makausap niya si Angel, agad siyang itinutusang bumaba ang sasakyan upang makita umano ang kanyang kapatid. Ngunit sa halip na maayos na nag-uusap, ang mapanganib na plano ang naghihintay sa kanya. Bigla na lang siyang binangga ni Angel ang sasakyan ni Vanessa. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng malay si Vanessa at mabilis siyang dinala ni Angel sa isang abandonadong gusali. Hindi naman nagtagal at napansin ni Marco ang pagkawala ng kanyang asawa. Tinalamang at nailigay na nila ang GPS tracker kay Vanessa kaya agad nilang natunton ang kanyang lokasyon. Walang sinayang na oras ang mga pulis at mabilis na ipinalbutan ang gusali nang matunton nila si Angel. Nagtangka itong tumakas at gumawa pa ng papanganib na eksena sa itaas ng gusali. Ngunit sa huli, hindi rin niya nagawang makalayo sa mga otoridad. Samantala matagumpay namang inailigtas ni Marco si Vanessa mula sa pagkakabihag, ngunit kahit ligtas na siya, alam niyang hindi pa tuluyang tapos ang laban nila ni Angel. At tama nga siya, hindi nagtagal si Mikay naman ang naging sentro ng panibagong plano ni Angel. Sinamantala nito ang pagmamahal at tiwala ng bata upang mapasama ito sa kanya. Dahil wala namang masamang iniisip si Mikay, madali siyang napaniwala at sumama dito kay Angel. Habang magkasama sila sa sasakyan, tinawagan ni Angel si Vanessa at ibinunyag na nasa kanya si Mikay. Agad na nag-aalala si Vanessa nang marinig ang pagbabantang ito. Samantala nagsimula namang matakot si Mikay sa mga narinig niyang salita mula sa kanyang tita Angel. Ngunit sa halip na nasaktan ang bata, sinubukan ni Angel na kumbinsihin ito na siya ang tunay na biktima. Paulit-ulit niyang sinabi na nais lamang siyang ipahamak ng iba at baka makulong siya kapag hindi siya tinulungan ni Mikay. Nang sabihin ng bata na mahal niya ang kanyang tita Angel, tila may kakaibang emosyon ang naramdaman ang babae. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Ngunit sapat na ba iyon upang pigilan ang kanyang paghihigante? O isa lamang itong panandali ang damdamin bago siya muling gumawa ng mas malaking gulo pa na hindi aakalain ng iba? Talagang kapanapanabik ang mga huling araw dito sa Apoy sa Dugo. Kaya naman mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat mga kapuso.